na Jello de Cristo. Ano po ba kayo, sir? Tagalog po ba yung language po ninyo or Bisaya? Ako ay Bisaya. Bago lahat, sabihin ko muna sa iyo, may mild stroke kasi ako. Mild stroke. Okay. Kaya Okay, minsan bulol-bulol ako. Okay lang. So, ano po yung preferable po ninyo na gamitin po itong language, sir? Bisaya or Tagalog? Maganda sana kung English. Pero simple English naman, pang grade 1 naman ang English ko eh. Hindi naman legal ang mga English. Pasensya na po, sir, pero hindi ko po maintindihan yung English po ninyo, sir. Pasensya na po, sir, ha? So, siguro mag-Tagalog na po tayo para maintindihan po ng lahat, ha? Okay. Pareho tayo Bisaya, pero Tagalog tayo. Okay, sige po. So, anong sekta pong inaaniban po ninyo, sir? Dati akong Katoliko, tapos naging MCGI ako. Ganun po ba? Yung MCGI, yun po yung na-restore noong 1981 by Eliseo Soriano. Tama po ba, sir? Oo. Na-restore base sa requirement ng batas ng Katoliko. Founder ng si Soriano. Ganun, sir. Pero hindi yan, wala tayong pagkapan ng MCGI o Katoliko. Gusto ko lang alalaman ang will, ang gusto ng Diyos. Ang gusto ko lang. Yes, sir. Bakit po kasi, sir? Kasi importante po kasi sa atin yan eh. Bakit po kasi before 1981, ibig sabihin, wala pa po yung MCGI. Wala pa po. Wala pa. Pero may aklat ang Diyos. May aklat ang Diyos. Sinusulat ng mga propeta at mga apostol. Wala pa po tayo doon sa aklat. Doon muna tayo sa ano. Kasi useless po kasi. Medyo ang aking mata kasi pag masalita pag gano'n kasi narapan ako. No problem. Kasi maestro kasi. No problem. Naiintindihan po natin yan, sir. Naiintindihan po natin, sir. Okay. So, ang sa akin po kasi, sir, hindi po kasi, wala po kasing silbi yung libro kung wala po yung institusyon eh. So, mamaya na po yung tinatawag na libro. Dito muna tayo sa tinatawag na MCGI. Saglit lang. Para hindi maaksaya ang panahon mo, gusto ko lang ang direkta lang ako magtanong. Ganito tayo masalita kasi mahirap eh. Kailangan ko sisigaw kasi kailangan ko papilitin ang bibig ko. Yes, sir. Matutuyo ang dila ko, palagi ako minom ng tubig. No problem po, sir. No problem. Sige, sir. Teka po muna, sir. Thank you muna sa'yo. Yes, sir. No problem. No problem po, sir. Okay. So, before po tayo Teka muna, sir. Sir, excuse me, sir. Teka po muna. So ang sa akin po kasi muna, before po tayo magtalakayan kumbaga, before po ako tatanggap sa tanong po ninyo, kinaklaro ko lang po, gusto ko lang pong klaruhin na alam po ninyo na itong MCGI before 1981 wala pa po ito. Hindi nga yan, hindi nga muna pag-usapan yung ibang MCGI, malawak ang usapan. Sir, importante po sa akin, sir. Diyos muna. Yung MCGI, rehisto ng mga Pilipino dito sa Pilipinas yan. Yun ang MCGI. Hindi yun ang makapagligtas yung rehisto sa Pilipinas sa requirement ng gobyernong Katoliko. Ganun. Pag-usapan natin ang will ng Diyos na nagtuturo sa mga propeta at mga apostol. Yun po ang will ng Diyos. Sila ang unang tinuturuan ng Diyos. Sir, excuse me muna, sir. Excuse me muna, sir. Excuse me muna, sir. Sir, huwag muna tayo mismo, sir. Sir, wala po tayong problema, sir. Sir, ano ang turo ng MCGI? Sino magturo sa chat? Sir, excuse me muna, sir. Bago po tayo pupunta sa turo, dito muna tayo sa institusyon. Bakit po kasi importante po kasi yung institusyon before tayo sa katuruan? Bakit po kasi kung mali po yung institusyon, ibig pong sabihin mali din po yung katuruan. So kaya nga kinaklaro ko po at kino-confirm ko po sa inyo na siyempre kayo na po yung member ngayon ng tinatawag na MCGI or ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligat sa ligang ng sa bansang Pilipinas Incorporated that was registered noong 1981. So, kino-confirm ko lang po sa inyo na before 1981, wala pa pong MCGI. Tama po ba, sir? Totoo yun, walang MCGI. Wala pa pong Katoliko before 15th century. Naula ang Muslim at saka mga Hindu. Sir, mamaya na po tayo. Puro tayo sulpot dito sa Pilipinas. Mamaya na po tayo, sir. Ang mga turo dito sulpot, ang mga turo natin galing sa nakaraan, sa mga turo sa ng Diyos unang-una, sa mga propeta at mga apostol. Mga isalita sila. Hindi Pilipino, hindi Romano. Sir, excuse me muna, sir. Mamaya, kino-confirm ko lang po sa ngayon, sir, ha?
Okay, before 1981, wala pa yung tinatawag na MCGI. Teka muna. Sir, teka muna, sir. Makinig muna kayo, sir. Kino-confirm ko lang po, sir. Sir, kino-confirm ko lang po muna. Sir, kanina po, diba, sabi ko kanina, pakinggan mo muna ako, sir. Pakinggan. Sandali naman, sir. Kino-confirm ko lang. Philosophical ka ba o legal? We are using logic, sir. Logic na gamit natin, sir. Sir, logic yung gamit natin. Matusunod mo. Legislative legal. Legal ka ba o philosophical? Sir, excuse me. We are using here logic. Kasi masaya ka sa oras mo eh. Excuse me, sir. No problem. Kahit na meron din ako philosophy. Nag-aral kami ng philosophy. Nag-aral kami ng legal. Makinig muna kayo. Logic yung ginagamit natin dito. Kaya nga po, meron po minor premise. Sige. Meron po akong major premise, minor premise, conclusive question. Bakit po? Kasi, according to St. Paul, be logical in your conversation. According to St. Paul, ha? So, kaya nga, gumagamit po ako ng logic eh. Logic, it is an art of correct thinking and correct reasoning. Pag illogical ka, ibig sabihin po niyan, nagdi-deceive ka. Okay, ngayon. So, before 1981, tika muna sir. Logical mo ba, philosophical o legal? Philosophical ba o philosophical ba ang logic mo? Philosophy ba ang logic mo? Philosophical at the same time legal. Sino nagsabi na Diyos na mag-filosofiya tayo? Actually, ang philosophical will lang tao magsunod. Kanya-kanya tayo ng philosophy. Gusto natin, I believe what I want to believe. I do what I want to do. Bawal ang philosophy. Wala sa mga apostol, wala sa mga propeta, mag-philosophy. Hanapan mo ako ng talata. Do you agree that God is nagsusulat ng propeta at sinong propeta, sinong apostol ang pinapaniwalaan? Naniwala ka ba sa mga apostol? Sir, makinig ka muna. Sino natuturo sa apostol, philosopher o Diyos nito? Ang philosophy is study of human wisdom. Ang philosophy is study of human wisdom, not God's wisdom. Hindi wisdom ng Diyos. Hindi yung will of God. Sabi ng Diyos, huwag kang magturo ng philosophy. Nakapagturo sa karunungan ng bundong ito. Kailangan natin karunungan ng Diyos sa langit. Ang magtuturo ang Diyos, hindi philosopher. Study of human wisdom, not even the study of God's will. Not even the study of legislative will o ng tao. Yun ba, will ng Diyos? Will ng tao? Ano bang philosophy? Sinong philosopher ang pakinggan natin? Sinong tao? Can you define what is philosophy? Can you define what is philosophy? Ano? Can you define what is philosophy? Philosophy is the study of human wisdom from philosophia sa Greek. Greek. Pag sinasabing sa Greek, philosophia, do you agree that philosophy is a love of wisdom? Of love of wisdom, not of God. Yun. Do you agree that the source of wisdom is God? The source of wisdom is God. But the so law, the source of the law is God. So do you agree that if we use philosophy, then we love God? But this philosophy, the wisdom, no. With philosophy, we study. It is against God. But it must be used against God. Because God said, bawal ang philosophy. Ano ba sila? Sa Colossians 2:8, sinasabi na Apostol Pablo, hindi ka apostol. Nang sinabi ni San Pablo na illogical in your position. Kanino kami maniwala sa Sacha Magisterium, no? Na tao, hindi apostol, hindi propeta. Sino ang mga apostol, mga propeta? Sila may sinasamahan ng Diyos ng Espiritu. Sir. Sila ay anak ng Diyos. Ang sa'yo kasi, ang anak lang si Kristo. Si Kristo ang anak mo, di ba? Teka po muna. So naniniwala ka lang sa mga apostol, tama po ba? Oo. Pag sa Diyos, kasi Diyos, gusto ng Diyos, be mindful of the words of the prophets and the apostles. Sabi niya. May mabasa ka ba sa Biblia na maniwala ka kay Mr. Soriano? Hindi naman ka naniwala kay Soriano eh. Ang nagturo kay Soriano, pinapaliwanag. Very good. Nagturo kay Soriano, pinapaliwanag. Hindi si Soriano, nagbasa siya ng aklat ng Diyos. Ang tinuturo ang pinapaliwanag, faith in God, not in human, not even in angels. Okay. Not even in the church magisterium, not even the Catholic priest. Always the faith from God, and God is teaching all His children.
Sino ba ang natuturo sa tao? Pilosoper? Sino natuturo sa tao? Teka muna. Saan po nagturo ang Panginoong Diyos? Sa Biblia po ba or sa kanyang iglesia? Ang turo? Yung sinusulat mga apostol at mga propeta sa Biblia. Natawag na Biblia. Anong talata sa Biblia, kapitulo at versikulo? Sa Latin ang tawag noon, sa Latin hindi Biblia. Ang tawag noon, Lex Libres Domini, Book of the Lord. Okay. Ngayon, hindi yung book of human. Ang Lord is God. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng mga apostol na maniwala tayo sa Biblia? Sino ang susulat sa Biblia? At sasabihin pa ko na. No. Sitas. Bakit na? Sino ang sumusulat? Ang mga apostol, mga propeta. Nakasulat doon sa 2 Peter 3 verse 1 to 2. Basahin mo. Dito sa live. Ipabasa mo na. 2 Peter chapter 3 verse 1 to 2. Okay, may sinabi pa diyang Biblia? Hindi, wala mo na. Hindi. Anong talata sa Biblia? Sabi ko, wala na dyan pagkaroon tayo ng Biblia. Book of God, tawag mo Biblia, hindi Biblia tawag mo. Sino nagsabi sa inyo na may ulat? Hindi po ang nagturo ng Biblia. Tanong ko, sino nagturo sa inyo ng Biblia? Sino si Jesus? Tao? Tika muna. Sino nagturo sa ating mga tao? Ang Diyos ang magtuturo. Ang nagtuturo sa mga propeta at mga apostol, ang Diyos mismo. Sino nagturo sa kanila? Okay. Anong talata sa Biblia? Teka muna. Susumagot ko muna. Anong talata sa Biblia, kapitulo, bersikulo na ang Panginoong Diyos nag-iwan ng Biblia? Wala doon. Wala. So di ba sabi ko kanina, hindi ka naniniwala? Tika muna. Pangalawang libro na yun. Ikalawang libro na Diyos sinusulat ng mga propeta at mga Israelita, mga apostol. Hindi mga theologian na katekismo galing sa Roma. Nakasulat ang mga sulat ng Diyos, ang utos ng Diyos sa Greek para sa mga Kristiyano, hindi Hebreo. Saan ba sa Hebreo? Tika muna. Okay, sige. Filosofi galing sa yung utak. Sa ngayon. So, tika muna. Sagutin mo. So, ibig sabihin, tika muna, sir. So, ibig sabihin, naniniwala ka sa bagay na wala sa Biblia. Na wala sa Biblia, naniniwala ako. Oo. So, di ba sabi mo kanina, kapag wala sa Biblia, wag paniwalaan? Pag walang batas sa Biblia, ang batas ng Diyos na sa Biblia. Anong talata sa Biblia? Pero ang sa Diyos, paniwalaan mo rin. Ang turo ng Diyos na sa Biblia, maraming turo na totoo na wala sa Biblia. Ang Diyos, ang susundin natin, ang Biblia na may aklat ang Diyos. Naniwala ka ba na ang Diyos may aklat? Wala. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na may utos ng Panginoong Diyos? Tika muna. Talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na may utos or may batas ang Panginoong Diyos na maniwala kayo sa Biblia? Walang talata doon. Nung una, kasi wala pa kasi Biblia noon. Sabi ko na, hindi Biblia nakarating na sa atin. Nung unang panahon, walang Biblia noon na kumpleto. Pero ngayon, mula sa Isaiah 34:16, magkaroon ng aklat. Ang sabi ng Diyos, salisikin nyo ang aklat ko. Libro niya, hindi yung katekismo. Susulat, napaloob sa sulat. Salita mo, napaloob sa sulat ang mga aklat ng Isaiah na sumulat. Sa katekismo, napaloob ba ang sulat ng Isaiah sa katekismo katoliko sa Romano? Sige. So sabi mo kanina, madali mo lang. Ang katekismo is Sir, mamaya din puro sa Katoliko. Dito muna ako sa katuruan po ninyo. Tika muna. Ito yung Latin, ito yung Arabic. Excuse me. Mamaya na yan sa Turo Iglesia Katolika. Dito muna tayo sa, para magkakaintindihan po tayo kumbaga. Okay, ito. So, kanina, 2 beses na po ako nakarinig sa sagot po ninyo na yung paniniwala ninyo, naniniwala kayo sa mga bagay na hindi mabasa. Ginamit ninyo ang Isaiah chapter 34 verse 16. Sinong may sabi po sa inyo na Biblia po yan? Hindi nga Biblia. Kayo tumatawag na Biblia. Si Ratio. Kayo tumatawag na Katoliko at mga Protestante. Very good. Ang tawag na Diyos, Katoliko. Ang Diyos ang nagsalita, hindi Biblia yon. Yung po itatawag na Diyos, sa Latin Vulgate, nakasulat ni St. Jerome, Libres Domini. Hindi Biblia.
Nakamali doon si Pope Siricius, kinakalaban na si St. Jerome, nalatan din sa mga propeta at propeta pa rin ang kalaban. Ang nagtuturo sa propeta, ang Diyos. Ang Diyos ay kinakalaban ni Pope Siricius. Pinapaniwalaan at sinusunod ng mga Katoliko. So mali po yung term na Biblia na binanggit ni Papa Siricius. Mali, Papa Katolik kasi. So hindi ka naniniwala sa terminong Biblia. Self-put yun na aral. Hindi yun, alien yun sa mga propeta at mga apostol. Hindi Biblia tawag ng Diyos. So hindi ka naniniwala ngayon na si Soriano gumamit din po ng word na Biblia. Kinokontra mo ngayon si Soriano. Mali, mahalap. Hindi, kasi yun ang naiintindihan ng tao. Hindi mo pangalan ang hindi naiintindihan. Nakasulat sa 1 Corinthians 14 verse 9. So kinokontra mo ngayon. So kinokontra mo ngayon nga yung aral ni Mr. Soriano concerning sa word na Biblia. Lahat. Hindi ko na kinakontra. Sabi ko kinokontra. Yung Biblia tinatawag nyo, sinusulat ng mga apostol. Sinusulat ng mga apostol at propeta. Biblia ang tawag nyo. Biblia ang tawag nyo. So ibig sabihin kapag may kasulatan na hindi po isinulat ng mga apostol. Tika muna. Nag-aral ako ng legal. Sir. Mr. Benjamin Cristo. Paminaw. Ang law, will of God. Susunod ka. So, ibig sabihin, kapag hindi po sulat ng mga apostol at ng mga propeta, hindi po natin yan paniniwalaan. Pag religious aspect, hindi mo paniwalaan, sabi ng Diyos. Okay. Kasi gusto ng Diyos, ang salita lang niya. Ang Diyos, salita lang niya ang pakinggan. Siya ang mangangaral, hindi tao, hindi wala, pati anghel. Ngayon. Okay. Naniniwala po ba kayo sa aklat na isinulat ni San Lucas at saka ni San Marcos? Naniniwala ko. Apostol po ba si San Lucas? Teka muna. Apostol po ba si San Lucas at si San Marcos? Hindi sila apostol, Griego pa si Lucas eh. Diba sabi mo kanina, hindi ka naniniwala kapag hindi. Saan galing apostol na nagsulat? Saan galing ang turo nila? Hindi galing sa Romano. Galing sa mga apostol nila. Mamaya mo na yung Romano. They are under the apostolic ministry. Ang una sa iglesia, mga apostol, hindi Romano. Abante po kayo eh. Sabi mo kanina, kapag hindi sinulat ng mga apostol, religiously speaking, wag tayong maniwala. San Marcos, San Lucas, hindi apostol eh.